mga ka-health! Welcome back sa ating channel! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang importanteng topic na swak sa panahon ngayon. Ano nga ba ang mga sakit na dapat bantayan tuwing summer? Kaya, kung gusto mong maging healthy at ligtas ngayong tag-init, make sure na tapusin ninyo ang video na ito. Let's go! Alam naman nating lahat na ang summer ay panahon ng saya, bakasyon, beach trip, swimming, at kung ano-ano pa. Pero, alam nyo ba na ito rin ang panahon na maraming sakit ang mas mabilis kumalat? Bakit? Dahil mainit ang panahon, madali tayong pawisan, madaling mapanis ang pagkain, at mas madalas tayong nasa labas. Kaya, mas exposed tayo sa iba't ibang bacteria, virus, at iba pang health risks. Kaya, tara na't alamin ang mga common summer diseases na dapat nating iwasan. Una sa listahan natin, heat stroke. Ito ang isa sa mga pinakadelikadong sakit tuwing summer. Ang heat stroke ay isang emergency medical condition na nangyayari kapag ang katawan natin ay sobrang init na. Kapag ang core body temperature ng isang tao ay umabot o lumagpas sa 40 degrees Celsius, maaaring makapinsala ito sa utak, puso, bato, at iba pang organs. Kung hindi agad na agapan, pwede itong mauwi sa kamatayan. Narito ang mga palatandaan na dapat bantayan. Matinding uhaw at pagkatuyo ng bibig. Mainit pero tuyong balat, walang pawis. Pagkahilo o pagkalito o disoriented. Panlalabo ng paningin. Pamumutla o pamumulan ng balat, mabilis at mababaw na paghinga, mabilis na tibok ng puso, pananakit ng ulo, pagkahimatay o pagkawala ng malay. Paano maiiwasan ang heat stroke? Una, uminom ng maraming tubig. Kahit hindi nauuhaw, panatilihing hydrated ang katawan. Pangalawa, iwasan ang matagal na exposure sa araw, lalo na mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Ito ang pinakamainit na oras. Pangatlo, magsuot ng presko at magaang damit. Mas mabuting light-colored at cotton ang tela. Pang-apat, magdala ng pamaypay, payong o sombrero, lalo na kung lalabas ng bahay. Iwasan ang sobrang pisikal na aktibidad sa ilalim ng araw. Kung mag-exercise, gawin ito sa umaga o sa hapon kapag malamig na. Pang-anim, magpahinga kapag nakakaramdam ng pagod sa init. Huwag pilitin ang katawan. Next ay ang tinatawag na bungang araw o prickly heat. Isa ito sa pinaka-common lalo na sa mga bata. Ang bungang araw o sa Ingles ay prickly heat ay isang uri ng skin irritation na karaniwang lumalabas kapag sobrang init ng panahon at labis tayong pinagpapawisan. Isa ito sa mga pinakakaraniwang kondisyon tuwing tag-init. Nagkakaroon ng bungang araw kapag naipon ang pawis sa ilalim ng balat dahil barado o nabarahan ang mga sweat glands o butas ng balat. Kapag hindi makalabas ng maayos ang pawis, naiipon ito sa loob ng balat. Kaya nagkakaroon ng pantal at pangangati. Karaniwang lumalabas ang bungang araw sa mga parte ng katawan na madalas pawisan tulad ng leeg, likod, dibdib. Laging natatakpan
katulad ng kilikili, singit, at loob ng hita. Ang bungang araw ay makikita bilang maliit, mapulang pantal o butlig-butlig. Maaring parang may tubig ang loob ng iba. Makati, lalo na kapag pinagpawisan ulit. May mainit o prickly sensation kapag nadikit sa damit. Sa mga sanggol, pwede rin silang maging iritable o iyakin dahil sa sobrang kati o hapdi. Ano ang dapat iwasan? Huwag kamutin ang mga pantal para maiwasan ang impeksyon. Iwasan ang sobrang kapal na lotion o oil sa balat kasi lalo na itong binabarahan ang sweat glands. Iwasan ang synthetic na tela tulad ng polyester kapag mainit ang panahon. Next on our list, food poisoning. Ang food poisoning o pagkakalason sa pagkain ay isang karaniwang sakit sa tiyan na nangyayari kapag tayo ay kumain o inuming kontaminado ng bakterya, virus, parasites o toxins. Sa panahon ng tag-init, mas mabilis mapanis ang pagkain, lalo na kung hindi ito maayos ang pag-iimbak. Mainit ang panahon kaya mas mabilis dumami ang bakterya, kaya't mas mataas ang tsansa ng foodborne illness tuwing summer. Ano ang sanhi ng food poisoning? Narito ang mga karaniwang sanhi. Una, bakterya, katulad ng salmonella, galing sa hilaw o hindi lutong itlog, manok o karne. E. coli, mula naman ito sa kontaminadong tubig o karne. Listeria, sa processed foods o refrigerated. Pangalawa, virus, katulad ng norovirus na galing sa maruming kamay o pagkain. Hepatitis A, na galing sa kontaminadong pagkain o tubig. Pangatlo, parasites, gaya ng Giardia na kadalasang galing sa maruming tubig. Pang-apat, toxins, mula sa bulok o panis na pagkain. Food additives o preservatives na nasobrahan. Ang mga sintomas ay maaaring maramdaman makalipas ng ilang oras hanggang ilang araw matapos kumain ng kontaminadong pagkain. Karaniwang sintomas, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan o cramps, lagnat, panlalamig o panginginig, pananakit ng ulo, minsan ay pananakit ng kasukasuan at panghihina. Narito ang mga simple pero effective na tips. Una, hugasan ang kamay bago at pagkatapos kumain o magluto. Pangalawa, siguraduhing malinis ang ginagamit na kutsilyo, chopping board at lutuan. Pangatlo, ihiwalay ang hilaw na karne sa lutong pagkain. Pang-apat, i-store ng tama ang pagkain. Huwag hayaang nakatiwangwang ang pagkain sa mainit na lugar. I-refrigerate agad ang tira-tira. Pang-lima, lutuin ng maayos ang pagkain. Siguraduhing cook-through, lalo na ang mga manok, itlog at karne. Pang-anim, umiwas sa street food kung di tiyak ang kalinisan. Pang-pito, uminom lamang ng malinis na tubig. Iwasan ng tubig sa gripo kung walang filtration. Ang UTI o urinary tract infection ay isang impeksyon sa daluyan ng ihi. Kabilang dito ang kidneys o bato, ureters, pantog o bladder, urethra, daanan ng ihi. Karaniwang apektado ang pantog at urethra, kaya't mas madalas itong tawaging impeksyon sa ihi. Ang karaniwang sanhi ng UTI ay bakterya, partikular ang E. coli, na karaniwang matatagpuan sa pawitan o digestive tract.
Kapag ito ay napunta sa urethra at umakyat sa urinary tract, pwedeng magdulot ng impeksyon. Mga karaniwang dahilan: hindi tamang pagpunas, lalo na sa mga babae, dapat front to back. Pagtitiis ng ihi ng matagal. Hindi pag-inom ng sapat na tubig. Madalas magsuot ng masikip at hindi breathable na damit. Hindi paghuhugas ng maayos bago at pagkatapos ng pakikipagtalik. Paggamit ng maruming CR. Pagpapabaya sa kalinisan ng katawan, lalo na sa mainit na panahon. Mga sintomas ng UTI. Mahapdi o masakit kapag umiihi. Madalas ang pag-ihi pero kakaunti ang lumalabas. Pananakit ng puson o sa ibabang bahagi ng tiyan, malabong ihi, minsan may amoy o may kaunting dugo. Lagnat at panlalata kung umabot na sa kidneys. Masamang pakiramdam sa kabuuan. Ayan mga ka-health, sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Tandaan natin, prevention is better than cure. Kaya bantayan natin ang ating kalusugan ngayong tag-init para mas ma-enjoy ang summer. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. At ishare mo na rin sa mga kaibigan mo para sabay-sabay tayong maging healthy. Hanggang sa susunod na video, stay cool, stay safe, and stay happy!